Mga kababayan, ako si Baltazar at maligayang pagdating sa Creepy Pinoy Stories. Kung ikaw ay uhaw sa mga nakakakilabot at nakakapangilabot na kwentong galing mismo sa ating bayan, nasa tamang lugar ka na. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig at suporta sa aking channel. Kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para hindi mo palampasin ang bawat kakaibang kwentong Pinoy na aking inihahandog sa bawat upload. Sumali na sa lumalaki nating komunidad ng mga mahihilig sa mga kwentong nakakatakot at misteryoso. Handa na ba kayong muling manindig ang balahibo? Ngayong gabi, ihahatid ko sa inyo ang kwento ng isang pamilyang nag-aakalang ang kanilang paghahanda para sa Noche Buena ay magiging isang masayang pagtitipon, ngunit hindi nila alam na may nag-aabang na bangungot sa kanilang tahimik na tahanan. Sa pamaskong bangungot, susundan natin ang yapak ni Adrian habang siya ay naglalagay ng mga ilaw sa kanilang parol at ang kanyang pamilya na abala sa paghahanda ng kanilang hapag. Ngunit sa pagpasok ng dilim, may kakaibang kaluskos mula sa labas ang magigising sa kanyang diwa. Ano ang misteryosong kaluskos na iyon? Sino ng mga aninong gumagalaw sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan? At ano ang kanilang masasmang balak sa tahimik na gabi ng pamilya ni Adrian? Samahan ninyo ako at alamin natin kung paano haharapin ni Adrian ang panganib na nagbabanta sa kanyang mahal sa buhay. Huwag bibitaw at tiyaking nakasubaybay hanggang sa dulo ng ating kwento. Sa gitna ng malamig na simoy ng hangin sa probinsya, naroon si Adrian, abala sa pag-aayos ng mga sirang ilaw ng parol na nakasabit sa bintanang kahoy ng kanilang lumang bahay. Ang mga kulay ng Pasko ay unti-unting bumubuhay sa kanilang tahanan, habang ang kanyang pamilya ay naglalatag ng mga dekorasyong pamasko, nagkikislap-kislap sa ilalim ng malamlam na ilaw. Sa loob ng bahay, tahimik na natutulog ang mga anak ni Adrian sa isang sulok ng kwarto. Ang kanilang mga mukha ay payapa, walang kaalam-alam sa mga kakaibang pangyayaring nagbabadya. Sa tabi nila, nakapatong ang mga gadget na kanilang pinakahihintay na magamit pagising sa umaga. Samantala, si Liza, ang masipag na asawa ni Adrian, ay abala sa kusina, nagluluto ng hamon, queso de bola at bibingka. Ang bango ng mga paboritong pagkain tuwing Pasko ay unti-unting kumakalat sa bawat sulok ng kanilang bahay, nagdadala ng init sa malamig na gabi. Pagod man sa maghapong trabaho, hindi mawawala ang ngiti at tawa sa mag-asawa. Maingat nilang inihahanda ang mesa para sa Noche Buena, inaayos ang simpleng mantel at sinisindihan ang mga kandilang may disenyong poinsettia. Ang liwanag nito ay sumasalamin sa kanilang mga mata, nagpapakita ng pag-asa at kasiyahan sa kabila ng kanilang pagod. Ngunit sa gitna ng kanilang paghahanda, isang hindi inaasahang bisita ang magbabadya ng panganib sa kanilang tahimik na gabi. Sa isang gabing napakatahimik, kung saan ang tanging maririnig mo lang ay ang mahinang ihip ng hangin, biglang nagising si Adrian dahil sa isang kakaibang kaluskos mula sa labas ng kanilang tahanan. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanilang higaan, pinipilit na huwag magising ang kanyang asawa na mahimbing na natutulog sa kanyang tabi. Tahimik na lumapit si Adrian sa bintana. Ang kanyang mga paa ay maingat na hindi gumagawa ng ingay sa sahig na kawayan. Ang kanyang dibdib ay puno ng kaba at pag-aalala, hindi malaman kung ano ang naghihintay sa kanya sa labas ng kanilang tahanan. Nang marating niya ang bintana, dahan-dahan niyang itinabi
ang kurtina at sinilip ang labas. Sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan na tila nagbibigay ng malamlam na ilaw sa kanilang bakuran, nakita ni Adrian ang tatlong anino ng lalaki na dahan-dahang tumatawid. Ang kanilang mga galaw ay maingat at tuso, tila may itinatagong masamang balak. Ang pagkakita ni Adrian sa mga aninong iyon ay nagdulot ng isang kakaibang lamig na tumagos sa kanyang buto. Ano ang balak ng mga lalaking ito? At paano niya mapoprotektahan ang kanyang pamilya mula sa panganib na dala nila? Ang tahimik na gabi ay biglang napuno ng tensyon at ang bawat segundo ay tila nagiging mas mahaba. Habang si Adrian ay nakatayo doon, hawak ang hininga, nag-aabang sa susunod na mangyayari. Ang mga anino ay nagbabadya ng isang bangungot na hindi inaasahan sa bisperas ng Pasko. Sa ilalim ng mapanlinlang na katahimikan ng gabi, ang tatlong lalaking may bitbit na mga armas, isang baril, isang itak at isang tubo ay marahang naglakad. Ang kanilang mga anino'y humahaba sa lupa habang papalapit sa lumang bahay ni Adrian. Ang kanilang mga yapak ay tila mga magnanakaw sa kadiliman, nagbabadya ng panganib na hindi maaaring balewalain. Ang pinuno ng grupo na may matangkad na tindig at mabagsik na mukha ay bumulong ng utos sa kanyang mga kasama. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng autoridad. Maghiwa-hiwalay kayo. Suyurin ang bawat sulok ng bahay. Walang dapat makaalpas. Ang mga salitang iyon ay nagdala ng lamig sa hangin na tila nagpapahiwatig ng isang malagim na kapaleran. Ang mga mata ng mga lalaki ay nagliliyab sa masamang hangarin. Ang kanilang mga hakbang ay mabigat at puno ng pagpapasyang hindi mag-iwan ng sinumang buhay sa kanilang daraanan. Ang kanilang mga anino ay nagtutulak sa kadiliman, na tila mga demonyo sa lupa na nag-aabang ng kanilang susunod na biktima. Sa loob ng bahay, nagpalitan ng matatag na tingin si Adrian at Liza. Ang kanilang mga mata ay nag-uusap, puno ng pag-aalala at determinasyon. Walang salitang lumabas sa kanilang mga labi, ngunit ang kanilang mga puso ay nagkakaintindihan sa panganib na kanilang kinakaharap. Napagpasyahan ni Adrian na harapin ang mga banta sa kanyang pamilya. Kumuha siya ng isang matibay na kahoy na panggatong mula sa tabi ng kanilang lumang pugon at inihanda ito bilang sandata. Ang bigat ng kahoy sa kanyang kamay ay nagbigay sa kanya ng kaunting kumpiyansa. May tapang sa kanyang puso at determinasyon sa kanyang isipan, nagdasal siya ng isang taimtim na panalangin. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas at gabay, bulong ni Adrian. Ang kanyang boses ay halos hindi maririnig sa katahimikan ng gabi. Pinatay ni Adrian ang mga ilaw sa bahay, pinanatili ang kadiliman bilang kanyang kakampi. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto sa likod bahay kung saan nakita niyang pumasok ang mga lalaki. Ang bawat hakbang niya ay puno ng pag-iingat. Alam niyang ang kadiliman ay maaaring maging saksi sa isang nakakakilabot na yugto ng kanilang buhay. Ang tahimik na tensyon ay nagbigay daan sa isang nakakabinging katahimikan na tila ang buong mundo ay huminto sa pag-ikot. Ano ang mangyayari kapag nagkaharap na si Adrian at ang mga lalaking nagtatago sa dilim? Ang sumunod na kabanata ay magpapasya sa kapalaran ng mag-anak sa gabing ito ng Pasko. Sa dilim ng likod bahay, nag-aabang ang panganib na hindi inaasahan ng unang lalaki. Sa kanyang pagmamasid, hindi niya namalayan ang biglaang atake ni Adrian.
Sa isang iglap, ang kahoy na hawak ni Adrian ay kumonekta sa braso ng lalaking may baril na nagpabitaw dito sa lupa. Ang malakas na hampas ay nagdulot ng kirot at pagkabigla sa lalaki habang ang baril ay sumayad sa damuhan malayo sa kanyang abot. Ang dalawa pang kasamahan na nakamasid sa di inaasahang pangyayari ay natigilan sa gulat at takot. Hindi nila inakalang ang isang karaniwang tao tulad ni Adrian ay magtatangkang lumaban. "Anong ginagawa mo?" Sigaw ng isa sa kanila. Ang boses niya ay nanginginig sa takot at pagtataka. Gamit ang mga kasanayang natutunan mula sa kanyang kabataan at ang lakas na dulot ng adrenaline, si Adrian ay nakipagbuno at nakipagsuntukan sa dilim. Ang mga anino ay nagpapalitan ng mabilis na galaw, sumasalpok ang mga kamao at nagliliparan ang mga sipa sa hangin. "Hindi niyo kami mapapasuko ng ganun-ganun lang," sigaw ni Adrian, habang ang kanyang mga suntok ay parang kidlat sa kadiliman. Ngunit sa bawat suntok na kanyang pinakawalan, isang mas malaking panganib ang naghihintay sa kanilang lahat. Ano kaya ang mangyayari sa susunod na kabanata ng gabing ito? Sa wakas, matapos ang isang maigting na bakbakan, napatalsik ni Adrian ang huling lalaki. Ang katawan nito ay bumagsak sa malamig na lupa. Ang hininga ay mabigat at ang pagkatalo ay maliwanag sa kanyang mga mata. "Huwag kang magkakamaling bumalik dito." "Pabulong ngunit madiin na," sabi ni Adrian habang hinihila ang walang malay na lalaki papunta sa basement. Ang mga paa ng lalaki ay kumakaladkad sa sahig, nag-iiwan ng bakas ng alikabok at dumi. Sa loob ng basement, iniwan ni Adrian ang lalaki bilang babala sa sinumang maglakas loob na gambalain pa ang kanilang mapayapang pagdiriwang ng Pasko. Ang dilim ay bumalot sa silid habang unti-unting lumalayo ang yapak ni Adrian. Bago niya tuluyang pinatay ang ilaw ng basement, binitawan ni Adrian ang isang mapanghamong babala sa walang malay na lalaki, "Maligayang Pasko. At tandaan mo ang gabing ito sa susunod na magtangka kang guluhin ang aming tahimik na gabi." Ang kanyang boses ay matatag at puno ng babala. Ang echo nito'y kumakalat sa loob ng madilim na silid. Ang mga salitang iyon ay parang hudyat ng isang mas nakakakilabot na yugto na maaaring maganap sa kanilang tahimik na tahanan. Ano nga ba ang magiging kapalaran ng pamilyang ito sa mga susunod na oras? Mga kababayan, sa bawat liwanag ng Pasko may dilim na nag-aabang. Sa pagtatapos ng ating kwento, tandaan, ang tapang at pagmamahal sa pamilya ang siyang tunay na sandata laban sa anumang kasamaan. Maraming salamat sa inyong pakikinig, mga ka-creepy. Kung nagustuhan ninyo ang ating kwentong pamasko na may halong kilabot, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories. Mag-click na rin sa notification bell para lagi kayong updated sa bawat nakakapangilabot na kwento na ating ihahatid. Hanggang sa muli, mga ka-creepy, huwag kayong bibitaw at patuloy na sumama sa akin, si Baltazar, sa mga gabing puno ng misteryo at sindak. Hindi ko na makapaghintay na makasama kayong muli sa susunod nating upload. Mag-ingat at baka kayo ang susunod na bida sa kwento ng kadiliman. Maligayang bangungot at magkita-kita tayo sa susunod na kabanata ng ating mga nakakatakot na adventure. Paalam.